Okay. Ayaw niyang mag-window lang. Gusto niya naka-full screen. Gusto niya naka-entire screen. So, okay. Mga command pala yung lumalabas. Gusto niyang ganyan siya talaga at ayaw akong mag-pin ng comment ninyo. Okay naman tayo. Okay na lang. Audible naman. Naririnig ko yung sarili kong comment. Hi, good morning, Ma'am Joyce. Good morning. Kamusta? Good morning, Sir Joshua. Hi, Nak. Good morning. Ay, good. Magandang tanghali pala. Ay, good morning pa rin. 11:11 pa pala dyan. Oo nga, Ma'am Joyce. Inaano ko, wala, ayaw niya. So, hindi ako makakapag-pin ng comment. Sayang naman. Nalungkot ako. Tinry ko kasi gusto kong mag-pin ng comments. Kaso, ayaw niya. Gusto niyang naka-full screen ako. Gusto niyang magbasa ako ng comment sa ano pa rin, sa kabilang cellphone pa rin ako magbasa ng comment. Okay, sige, pagbigyan. Magandang umaga po sa lahat. Kamusta? Kamusta? Sa mga LPTs na natin dyan at sa mga future LPTs and top-notchers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. So, we are live sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ma'am Joyce, may nakita akong nanonood. Acosta, Terry. Kaano-ano mo? Alright. So, short live lang po ito. 15 items lang. 15 items lang. Hindi ako nag-live, hindi kami nag-live nung mga nakaraan ng free lecture kasi alam niyo po yung nangyari last season, yung mga live po namin ng mga short lang, yung mga 1 hour na live, dina-download po ng mga iba. Tapos pino-post nila sa mga pages nila, nire-relive nila. Nakakalungkot kasi yung pagod, yung ginawa naming effort ay kinuha po ng iba na hindi namin kakilala, hindi related sa amin, tapos ang daming nanonood doon. So, parang sabi ko, ako personally, sabi ko, parang ang sakit, hindi siya parang, ang sakit na yung nag-effort na nadi-disregard, tapos yung mga viewers, yung mga audience, nasa kabilang page. Tapos nung kinonfront ko po yung page, automatic po akong binlock. O, 'di ba? Ang galing-galing. Ma'am, may previews po ba ito? Thanks. Ano pong previews? Nasa YouTube po. Yung mga free lecture po nasa YouTube channel natin. So yung mga exclusive na lecture natin nasa Facebook group. Kung gusto niyo pong mag-join, 400 pesos lang po. 400 pesos one time payment lang po. Meron kayong 20 live sessions, kasama na po doon yung 2 full day na final coaching po. So bali yung TOS natin sa major, hinimay-himay po natin. So tigi-isang lecture po kami ni Ma'am Robbie per topic. So you will get 100 items for each subtopic na component ng ating majorship. So kung gusto niyo pong sumali, pwede pa po i-message niyo lang po itong page po na to, and then isend niyo lang po yung receipt ninyo and i-add po namin kayo. So join na po kayo. May 11 session na po tayong natapos, plus may 200 item na diagnostic test and mga quizzes po. Sorry, may mga quizzes po tayo doon. Alright. Hello, Ma'am Don. Gusto kong mag-pin talaga ng comment, kaso nga yung gusto ko mag-pin ng comment kaso ayaw akong payagan ni StreamYard. Ayaw niyang gumana. Mga previous na mga free lectures natin mapapanood niyo po sa YouTube. So episode 2 pa po ito kasi yung episode 1 natigil siya kasi nga po dun sa incident na yon na binlock pa ako nung page na nag-restream ng mga andun actually mga videos ni na Ma'am Joyce, ni Ma'am Reg, ni na Sir Marvin, Langgitan, yun. Mga videos namin nandun sa page na yun. So kung makita niyo po or mapapanood niyo man po itong lecture na to
sa ibang page na hindi page ng Daduo or hindi YouTube ng Daduo Top Notcher, please lang parang awan nyo na, wag nyo pong tangkilikin. Kasi dumarami po sila eh. So, mga nangunguha lang ng videos, walang effort, nangunguha lang ng videos, tapos yung iba pinagkakakitaan pa. Yung iba binebenta pa. Wag niyo pong tangkilikin yung mga ganyang klaseng mga gawain ng ibang mga tao kasi hindi po siya maganda. No, magabaan man ba? Magabaan man. Hi po, ang dami kong nakikitang pangalan gusto kong ipin. Hi Ma'am Edeline, nakakuha ka na po ng ng ticket mo para sa oath taking? Sa Zamboanga ka mag-o-oath, no? Ayan. So, supposedly, 10 AM Philippine time yung live natin. Kaso yung 10 AM kasi na Philippine time, 6:00 pa po dito. Tapos nagising po ako kaninang 6:00, sobrang dilim pa po ng paligid. Ang dilim-dilim pa, gabing-gabi pa dito yung 6:00. Kaya sabi ko, i-move ko na lang ng noon time. Kasi tulog pa yung mga kasama ko sa bahay, baka makaistorbo ako. Okay. So ayan, tawagin niyo po ang inyong mga social studies major friends. At kahit po hindi social studies major friends, si Ma'am Joyce ay nandiyan na yan. Si Sergio Joshua ay English major. Gusto atang maglipat nito sa ano. Ayan, oath taking ko na sa January 19. Thank you po ulit. You're welcome po, Sergio Joshua. You're welcome na. Alright. So this episode po covers 15 random questions po for related sa ating majorship. So tawagin niyo po ang mga friends ninyo. Welcome po kayong lahat na manood. Right after this live, mapapanood niyo po ulit ito sa ating YouTube channel. So sa lahat ng gustong mag-enroll po sa ating exclusive Facebook group, may 11 sessions na po tayo doon. Pang 12 po bukas si Ma'am Robbie. So nasa Sociocultural Anthropology na po tayo na subtopic ng ating majorship. So hinimay-himay po natin per subtopic component po ng ating major para hindi po kayo maligaw ng landas. Kasi nung kami po ay nagre-review, lahat po ng pinasok namin ay mekos-mekos lang. So gusto po namin, lalong-lalo sa mga unit earner na kagaya namin, na hindi alam kung ano, saan banda mag-uumpisa. Kaya ang ginawa po namin ay hinimay-himay po namin. Hello, Inang Donna. Miss you, break na tayo. Grabe, ouch. Ouch daw. Oo, may nag-message sa group chat namin sa exclusive. Nag-start na po kayo. Oo, nag-start na. Hindi ako makapag-reply. I'm sorry, anak. Halika na po sa page. Okay, so for those new po sa ating page, this is your Inang Donna, Donna Pearl M. Acuña, LPT po, top 4 noong SPLE 2023. Ano po yung SPLE? Yun po yung Special Professional Licensure Examination na binibigay para sa mga OFW. So dito po ako sa Middle East, so nandito po ako sa Abu Dhabi, dito po ako nag-exam. Alright, so disclaimer muna tayo. Start na po ba tayo? Like, i-message ko na lang muna, kawawa naman. Yung ating mga kapatid na nandoon sa ano. Message ko lang po muna ha, sandali lang po bago tayo mag-start. Ayun. Ayun si Ma'am Trish. Hi Ma'am Trish, good morning po. Gising ka na pala. Gising na. Gising na or di pa natutulog? Sabi ni Ma'am Pami, hello po ma'am, God bless your good hearts po, Ma'am Donna, Ma'am Robbie. Agyaman onay, thank you po sobra. Iiwan niyo na kami. Iiwan niyo na kami, bakit? Sabi ko nga, uy mag-enroll kayo ulit, nami-miss ko kayo. Nami-miss ko kayo, pinag-enroll ulit. Ayan, balik tayo sa YouTube. Ayun. Alright. So, for today, Social Studies Majorship po tayo. Free Let Review and Drill Episode 2 na po tayo. This is new curriculum for Social Studies Majorship. Ma'am, parehas lang po ba yung Social Science at Social Studies? Actually, old po na tawag yung Social Science. So, nung binago, Social Studies na po siya, which encompasses everything po na kasama sa Social Sciences. Alright.
Ayan po ang ating page banner. So andyan po yung mga lahat po ng social media natin. Andyan po si Ma'am Robbie sa picture. Yan po ay si Ma'am Robbie po ay top 3 naman nung SPLE 2023. Actually batch kami ni Ma'am Robbie pero hindi kami magkakilala at first. So yan po yung ating Facebook page, YouTube channel and TikTok account. So kung gusto niyo po, kung may time kayo, kung pwede lang naman, i-follow, i-like niyo po ang ating mga platform. What's up? Sabi ni Sir Mark Levy, what's up, Sharot. Sharot. Mag-iiwan po ng kapalit. Thank you so much po pala sa mga previous batches natin mula sa Sokstad Panganay, pangalawang anak, SPLE batch, and ang ating Soksay Babies 3.0, nakakapasa lang noong December 13. Maraming salamat po sa lahat ng recommendations po ninyo. Wala po kami dito kung wala po yung recommendations ninyo. So hindi kami makakarating ng Batanes hanggang Hulo kung wala po yung recommendations ninyo. So maraming salamat again po sa inyo. Okay, so YouTube, Facebook page pala. Facebook page recommendation po muna tayo. So, sa mga friends po natin dyan na may mga kaibigang English major, sa mga friends nating English major, andyan po si Ma'am Kimberly Hoveda. So, ipupusta ko po lahat ng meron ako. Ipupusta lahat. Ang haba po ng discussion niya. Nanood ako kahapon ng literature ni Ma'am Kim. Ang saya. Sana Potterhead na lahat ng English major nang umalis. And then, andyan po si Ma'am Joyce. Ito si Ma'am Joyce Acosta, ang ating Filipino Bini Joyce, ating Filipino major, nanay ng mga Sampaguita babies. So kung may mga friends kayo na naghahanap ng Filipino, si Ma'am Joyce po yon, Joyce Acosta. And for science majorship naman po, ayan, tandem po si Ma'am Jonessa at si Coach Ridge. So ayan, so mga high rater po itong mga to. Itong tatlong to po mga high rater, hindi top notcher naman po si Ma'am Regidine. Ayan. Alright, so si Ma'am Kim, si Ma'am Joy, si Ma'am Jonessa, at saka si Ma'am Reg, sila po yung mga recommendation po natin, recommended coaches po natin. And TLE pala, hindi ko na ilagay. TLE, si Sir John Dexter Sobusa. So hanapin nyo na lang po yung Facebook ni Sir John Dexter. Okay, so yan po. So yung program po natin, yung program po ng Sokstad Major covers 20 sessions. So natapos na po natin yung 11 session, pang 12 na po bukas, which is Socio-Cultural Anthropology Part 2 with Ma'am Robbie. So bukas po yan. Sa lahat ng gustong sumali, 400 pesos lang po yan. Yes po, 400 pesos. 400 pesos lang po yan. Lahat po ng yan, i-cover po natin, ibibigay po natin sa inyo. Along with the quizzes, along with the test. Okay, so one-time payment lang po yan. So, pwede pa po kayong sumali, pwede pa po kayong mag-join. Since recorded naman po lahat ng sessions natin doon sa Facebook exclusive group, mababalikan nyo lahat from topic number 1 hanggang sa kasalukuyan. Mag-aral lang po kayong mabuti, mag-aral kayong maigi, magsipag, magtiyaga, wag niyo pong sa walang bahala yung exam. Wag pong January pa, okay pa, chill pa muna ako. Hindi po. Kasi po dapat ang goal natin is to top the board exam, not just to pass the board exam. Kasi pag just to pass the board exam ang nasa mindset mo, okay ka lang sa 75. No. Wag po tayong okay sa 75. Kung hindi lang talaga kinaya, tapos nakakuha ka ng 75, thank goodness, pumasa ka. Pero dapat, as a reviewee, dapat ang mindset mo ay itap ang board exam para kung sakaling ma-miss mo ang top notchers list, makikita mo, mahanap mo yung pangalan mo sa list of passer. Hindi yung list of passer lang ang goal natin. Kasi in case hindi mo makita yung name mo sa list of passer, wala nang kasunod nun. Okay? So, dapat nasa top-notcher mindset tayo while reviewing. Para yung effort na i-exert mo ay hindi lang effort na pangpasa. Yung effort na i-exert mo is to get a high rate to top the board exam. So, ayun po. Okay? How to join? How to join daw? Sabi ni Ma'am
May Floresta. I-message niyo po itong page, itong The Duo Top Notcher na page kung saan po kayo nanonood ng live na to. I-message niyo po, magre-reply po. Ako tsaka si Ma'am Robbie lang po ang may hawak ng page na ito. So, it's either ako or si Ma'am Robbie ang makakausap ninyo. May nagtatanong kasi nagme-message kasi minsan, "Ma'am, legit po ba itong page? Ma'am, hindi po ba to scam?" Hindi po. Basta itong page na to po ang i-message ninyo, itong The Duo Top Notcher. So yung iba ang ginagawa, mini-message muna ako personally, "Ma'am, ito po ba yung page ninyo?" Naninigurado. Kasi alam po namin, very rampant ang scam, very rampant yung pangloloko ngayon sa Facebook. So, okay lang din po yun. So, kung gusto niyo po ng legit na page, ito lang po, The Duo Top Notcher, Top Notcher's Corner na page ang i-message ninyo. Tapos may automatic reply po dyan, pero binabasa po namin yung message ninyo. Hi ma'am, LPT na po ako. Thank you po sa mga video niyo. Sobrang laking tulong po para sa akin na self-review po. Congratulations Sir Ed Arevalo. Hi po. All right. So let's go sa ating question number references muna. References natin for today, may mga materials tayong nakuha sa scrib.com. Meron tayong National Geographic Channel, meron tayong mga references from journal, yung mga URL or yung mga site ay nilagay po natin sa pictures. And self-made questions po. Hello po, Inang. Hi, Hilas. Asan si Sir Ken? Pinasubo ka ba ni Sir Ken? Sabi Sir Ken, wala. CCO, basic. Alright po. So this is a free lecture po. Free po ito, hindi po ito kasama sa ating package doon sa exclusive group natin. So this is just a free lecture po sa ating mga anak na nasa labas pa na hindi pa po nakakapasok sa ating grupo. So i-message niyo lang po kami kung gusto niyo pong sumali. Again, pag napanood niyo po itong video na to sa ibang page na hindi Dadoo, sa ibang YouTube na hindi Dadoo, please lang po wag niyo pong tangkilikin. Kasi nakakapanghina, parang ayoko na lang mag-live kasi kinukuha yung video. Kasi yung videos po namin nasa ibang page. Yung page po na yun nung minessage ko nung sinabi kong, "Hoy, teka lang, video ko yan." Binlock po ako. So, wag niyo pong tangkilikin. Good morning, Inang, sabi ni Sir Ken. Sir Ken, nag-ano ka na ba? Nag-oat ka na ba? All right. So let's proceed with question number 1. I hope you have your scantrons, your answer sheet ready with you. We always always remind our mga anak to practice their shading kasi yung pagsasagot ng actual board exam, yung pagsasagot ng exam, madali lang yun eh. Yung shading po talaga ang kailangan yung i-practice. All right. Question number 1. Which of the following country is the most populated country in the world? This nation still practices caste determination, child bride, dowry system, and girl-child infanticide, especially in the rural areas. A. Pakistan, B. Bangladesh, C. China, or D. India. Again, which of the following country is the most populated country in the world? This nation still practices caste determination, child bride, dowry system, and girl-child infanticide, especially in the rural areas. A. Pakistan, B. Bangladesh, C. China, or D. India. Sige, comment down your answers po. Hi po sa mga nanonood sa YouTube, hindi ko makita yung comments. Bakit kaya? I-swap ko na lang kaya to. Okay, India daw. India. Bakit India? Di ba sabi most populated? Char. Ayan na naman po sinang. Nasaan na yung YouTube? Bakit India? Di ba most populated? Nasa clue, Char. Ma'am, updated na po kami. Ay, very good naman pala at updated na po sila. Dowry is originated in India. All right. So, dito sa bansang to, one moment lang po isa-swap ko lang po yung device ko para makita ko din yung comment ng mga nasa YouTube para mabasa ko rin. Oh, D.
Oh, si Ma'am Jody, hindi niya mahanap sa ano, hindi niya mahanap sa Facebook, nasa YouTube si Ma'am Jody Ann. Hindi na mabubudol. Alright, so dati, ang most populated country ay China. But then, recently, mas tumaas ng slight, pero hindi siya slight eh, mas mataas na ang India sa kanya. So for this question, ang answer po natin is letter D. Ano po ba yung girl child infanticide? So sa India before, 'di ba ino-ultrasound ang mga baby para tingnan kung may mga anomaly, para tingnan kung may problema ba yung bata, tsaka para malaman yung gender. So recently lang, Um, currently pala, ngayon, hindi na ina-allow yung ultrasound. May mga lugar na may mga part doon hindi ina-allow ang ultrasound. Bakit? Kasi before, so during the 16th century hanggang 20th century at kahit hanggang sa present time, ang ginagawa nila pagka nalaman nilang babae yung pinagdadalang tao or yung pinagbubuntis, it's either ina-abort nila or pag hindi man nila nalaman, hindi sila nagpa-ultrasound, infanticide, pinapatay nila after giving birth yung mga babae. Bakit? Kasi 'di ba sa India, ang babae yung nagbibigay ng dowry sa mga lalaki. So it's like a burden, additional burden pag babae yung magiging anak nila. Yung cost of one marriage, isang marriage ceremony sa India cost them around $20,000. So kung mahirap lang ang pamilya, 'di ba, malaking burden kung babae yung anak nila. So ang ginawa ng gobyerno ng India, although legal ang abortion sa India, they are only legalizing abortion up to 12 weeks. 12 weeks na ipagbubuntis. Pero 'di ba ang ultrasound 16 weeks pa lang. Upon reaching 16 weeks ng pagbubuntis, doon pa lang madidetermine yung kasarian ng pinagbubuntis. So ang ginawa nila, legal ang abortion but only up to 12 weeks ng pagbubuntis legal. So pagka nalaman ng parent upon reaching 16th week, pag nalaman ng parent na babae yung anak ko, hindi na legal na i-abort nun, pero ginagawa pa rin nila. May ibang mga tao na pinapractice pa rin yung feticide, yung fetus pa lang pinapatay, or abortion. So yan po yung ginagawa nila. Kasi nga, burden para sa kanila ang pagkakaroon ng anak na babae. Parang pag lalaki, goods yon kasi investment. Kasi 'di ba makakatanggap sila ng pera from the bride. Pero pag babae, it's a big no-no. May mga parents din naman na masaya, lalo na kaya yung ibang pamilya sa kanila, sabi nung kulig ko, may kulig ako dati na Indian, sabi niya na kaya yung parents niya daw, siya lang ang anak. Mag-isa niya lang, babae siya. Kasi they could not afford na magkaroon pa ng additional na anak kasi baka babae na naman. And ayaw nilang mag-resort doon sa abortion. So, mag-isa niya lang. Mag-isang anak lang siya na babae. Kanang lisod daw. Kanang lisod daw. Sige, okay po. Yes, recorded po. You can watch the recorded copy sa ating YouTube channel right after po. Alright, so ayan. So, countries in the world by population, 2025, very bagong-bago, mainit-init. India daw, yung latest, as per the latest data ng 2024, may 1 billion na ba yan? Yan. So, pangalawa na lang po ang China sa population. Ayan, that's from the Worldometers and for world population. And sabi dito sa journal ng UNICEF na nabasa ko, the sex trade and trafficking are linked not only to the harmful practices of child marriage and bonded labor, but also to sex selection and female infanticide. Reports from India indicate that the imbalance in sex ratio in some states is emerging as one reason for trafficking young girls for the purposes of marriage. So this is from the Childline India Foundation 2007. So until now, pinapractice pa rin po nila yung caste system. Ayun, sabi nung mga kasama kong taga-India, kasi nagpunta din po ako ng India nung nakaraan. Number 2, for Karl Marx, what is the classification of slums dwellers who led marginalized, often criminal lives? A, bourgeoisie. B, lumpin proletariat. C, petite bourgeoisie. Or D, proletariat. Again, for Karl Marx, what is the classification of slums dwellers who led marginalized, often criminal lives? A, bourgeoisie. B, lumpin proletariat. C, petite bourgeoisie. Or D, proletariat.
Hi, good afternoon, Ma'am Angeline Navora. Good afternoon, Ma'am Ermeline Habig. Oh, mga anak ko to sa ano sa Facebook ba't nasa YouTube kayo? Good afternoon. Sige, number 2 po. Ano pong sagot natin sa number 2? Recorded po ito. So, panigurado may magda-download na naman nito at ipo-post sa page nila. Huwag niyo pong panoorin doon panoorin niyo po ito sa Dadoo na page. Alright, number 2. Ano po ang sagot natin sa number 2? Ba't wala na akong nababasang sagot? Ako lang ba? Sige, sabi ni Ma'am Jayashri, D. Sabi ni Ma'am Chin, B. Baka sa kabila, isang number pala yun. Sabi ni Ma'am May, B. Sabi ni Sir Joshua, B. Di ba? So, Sir Joshua, lilipat na ng major to. Ma'am Kim, mag-aano daw siya, magko-convert siya, Sockstad. Di nag-appear sa Facebook. Nasa page kasi tayo nasa page tayo, hindi dun sa group. Sa Facebook page po tayo. Yung message nyo nung nakaraan nung nag-register kayo, yun po yung ginamit nating live. No, this is not Gen Ed po. This is Social Studies major po. Okay, so number 2, anong sagot ng mga anak natin? Alright, so for Karl Marx, what is the classification of slums dwellers who led marginalized, often criminal lives? Una muna sa bourgeoisie. Yung bourgeoisie, sila yung mga mayayaman, sila yung mga elite, may-ari ng mga paktorya, sila po yon. Yung petite bourgeoisie daw, sila naman po yung small scale, small time na mga merchants. So, pangalawa sila. And then yung proletariat, sila yung working class naman. So, yung mga working class. And for this question, ang answer natin ay lumpin proletariat. Lumpin proletariat, they are the slums dwellers. So, sabi po ni Karl Marx, according to Karl Marx, sa kanyang librong The Communist Manifesto, the lowest stratum of the industrial working class, including also such undesirables as tramps and criminals. So yan daw po yung lumpin proletariat. It is a German word na ang ibig sabihin, rabble proletariat. Okay, number 3. What was the alleged root cause of the discovery of the Katipunan? A. Patino's disclosure of the secrets of the society. B. Discovery of the list of Katipunan members. C. Discovery of Katipunan paraphernalia at the Diario de Manila. Or D. A quarrel between Patino and De La Cruz. Again, what was the alleged root cause of the discovery of the Katipunan? A. Patino's disclosure of the secrets of the society. B. Discovery of the list of Katipunan members. C. Discovery of Katipunan paraphernalia at the Diario de Manila. Or D. A quarrel between Patino and De La Cruz. Lagyan nyo ng number yung mga sagot nyo. Hi po sa 60 million viewers sa ating Facebook page. Nakakamiss ding mag-live sa Facebook page. Lahat kasi ng exclusive videos, isa lang ata yung na-live ko sa page. Yung the rest, naka-exclusive na po sa ating sa ating group. Okay, sabi ko na nga ba, ang isasagot nila is either letter A or letter C. Alright, okay. Walang sasagot ng letter A. Walang sasagot ng letter D. Ayun, may nakita na akong D. May nakita na akong A. Kompleto, Ricardo na. Mekos na po ang all. Okay. So, from this, kailangan po natin ng tamang analysis sa question. Bakit ba na-discover ang Katipunan? Kasi, tinweet-tweet ni Pateno sa kapatid niya yung about sa Katipunan. Pero, ang tanong kasi, what was the alleged root cause? Yung pinakaugat kung bakit na-discover ang Katipunan. So, babalikan mo yung kwento ngayon. Bakit ba sinabi ni Pateno sa kapatid niya yung about sa Katipunan? Kasi po, nagkaroon po sila ng away ni De La Cruz over sa 2 peso na salary increase.
Okay? So, ganyan po ang board exam. Dapat basahin mo pong maigi, maayos yung question para makuha mo po yung tamang sagot. Oo, na-discover ang Katipunan dahil dinisclose ni Pateno yung secret of the society doon sa kapatid niya. But, ang pinakaugat, ang punot dulo kung bakit na-discover ang Katipunan ay dahil sa away nila ni de la Cruz. Okay? Bakit? Ayan. This is from the National Historical Commission of the Philippines. Discovery of the Katipunan, the quarrel between two employees of the printing shop publishing Diario de Manila resulted in the discovery of Katipunan. This happened after Apolonio de la Cruz was given a 2 peso raise in salary and Teodoro Pateño was not given any. All right. A heated argument sparked between them which led Patino to confide the secrets of the Katipunan to his sister Honoria at the convent where she was staying. Ganun pala yun. Hi, Sir Charles Kenneth Joven. Ma'am Donna, thank you po. LPT na ako last September 2024. Oh, hi, congratulations po. Hi, Ma'am Ian. Nasa Zamboanga ka pa ba? Pagala-gala ka na lang man ba, uy? Alright, so clear po tayo kung bakit letter D. So, ang nasa question kasi, root cause. So, ang pinakaugat kung bakit. So, ang result lang nun, nung away nila ay ipinagsabi ni Patenyo sa kapatid niyang si Honoria, yung about sa Katipunan. Okay? Number 3. What is the purpose called when individuals or groups move from one social class or status to another within a society? A. Social integration. B. Social control. C. Social mobility. Or D. Social norm. Again, what is the process called when individuals or groups move from one social class or status to another within a society? A. Social integration. B. Social control. C. Social mobility. Or D. Social norm. Tinapik natin to last week and sa exclusive, socio-cultural. Pag may nagkamali dito, papaluin ko. Namamalo talaga. Yes po, namamalo po talaga kami. Sorry. Sorry not sorry. Letter C. Ayan. Okay. Okay. Sabi ni Ma'am Jody Ann na naka-Starlink 6G yung connection, letter C. Alright. So, ang social integration po, yung social integration, ito yung pagsali ng mga tumiwalag na or nalayo. Like for example, yung mga NPA. 'Di ba yung mga NPA namundok sila. Tapos nung sumuko sila, nagkaroon ng social integration, bumalik sila sa society. Yung mga OFW din, pagka umalis sila ng bansa, nagtrabaho sa ibang bansa, tapos bumalik sila sa Pilipinas, nag-i-integrate sila ulit sa Pilipinas, sa mga tao sa Pilipinas. So that is social integration. Yung question po natin dito, it talks about social mobility. So ano ba yung mga movements ng social mobility natin? Meron tayong horizontal, meron tayong vertical, which is up and down, and meron tayong intragenerational and intergenerational social mobility. So, na-explain po natin yan ng nakaraan. So, yan po yung 4 na social mobility natin. Horizontal, vertical, which is the up and down, and the intragenerational, which is within yourself, and intergenerational, you and your parents' generation po. Okay? Ayan. So, social mobility refers to how a person's socioeconomic situation improves or declines relative to that of their parents or throughout their lifetime. It can be measured in terms of earnings, income, social class, and well-being dimensions such as health and education. All right. Number 5. When the price of ice cream increases, sellers are willing to produce and sell more ice cream. Which economic principle does this scenario illustrate? A. Law of supply. B. Law of demand. C. Law of diminishing returns. Or D. Law of marginal utility.
Again, when the price of the ice cream increases, sellers are willing to produce and sell more ice cream. Which economic principle does this scenario illustrate? A, law of supply, B, law of demand, C, law of diminishing returns, or D, law of marginal utility. Grabe talaga ang naka-Starlink ba? Si Ma'am Jody. Ang bilis magsagot. Sabi niya, 5-8, automatic. Alright, ano po ang sagot natin sa ating Facebook page? Letter A, sabi ni Sir Hilbert Lutan. Hi, Nak. Magandang hapon, magandang tanghali dyan. Sige, ano po ang sagot natin? Si Ma'am Inna, nag-join na po kanina, Nak. Thank you so much. Ikaw ba nag-recommend? Oo, nag-member na siya kanina. Nakita ko yung name niya. Ako ata yung nag-approve. Thank you, Nak, sa recommendation. Okay, hindi na daw po sila. Nakikita lang, nakikapit daw, nakitap daw. Hala, jumper. Okay, so ayan, hindi na po sila mabubudol. Bakit po law of supply? Sige, law of demand po muna tayo. Sa law of demand kasi, if the price of an item increase, the demand decrease. So dahil po dito sa scenario na to, ang binigay ay si seller, di ba? Dapat si seller yung titingnan natin pag law of supply. Pag tumaas yung presyo ng binibenta niyang supply, tataasan niya yung dami ng ginagawa niya, yung ipoproduce niya. So from this question, we can say that the answer is letter A. Kasi nga, di ba, yung relationship ng price sa supply ay, ano sila, relative ba? Parehas sila. Pag umaangat yung presyo, aangat din yung bilang ng supply. So, sa demand naman, pagka yung presyo ay tumaas, yung demand ay pababa. Inverse yung, ano nila, inverse yung relationship ni price kay demand. So, ayan po yung ating law of supply and demand. Number 6. Which major event in Asian history led to the spread of Buddhism from India to other parts of Asia? A. The Opium Wars, B. The Meiji Restoration, C. The Mongol Conquest, or D. The reign of Emperor Ashoka? Again, which major event in Asian history led to the spread of Buddhism from India to other parts of Asia? A. The Opium Wars, B. The Meiji Restoration, C. The Mongol Conquest, or D. The reign of Emperor Ashoka? Yung mga anak natin sa Facebook, pag nagkamali dito, wala kayong karapatan talagang magkamali dito sa number 6. Wala po kayong karapatang magkamali kasi tinapik natin to sa Asian history natin last Saturday. Letter B, letter C, letter C. Gusto kong makabasa ng pangalan. Sabi ni Ma'am Jody sa YouTube, letter D, magpapapalo na lang po, magpapapalo. Ayan, so A, B, C, and D. Again, di ba? Siya din yung tinawag na siya yung nagpalaganap ng Buddhism. Siya yung nagpadala ng maraming magtuturo sa iba't ibang parte ng Asia. So, di ba, kinwento ko dun sa Asian history natin na lecture. Great na leader siya. Ang dami niyang naipanalong mga laban, but then na-realize niya, bakit kailangang magpatayan? So, nag-isip siya, bakit kailangang magpatayan? Tapos, nung na-realize niyang parang mali na ganito yung ginagawa natin, umanib siya sa Buddhism. So, naging Buddhist siya. Tapos, lahat ng mga temple ng Buddhist, ng Buddhist, pinaganda niya, pinaayos niya, tapos sabi niya, spread natin ang Buddhism all throughout sa lahat ng Asia at sa mga karatig bansa. That is during the reign of Emperor Ashoka. Correct naman, Jody. Na-correct naman. Ayan. So, the reign of Emperor Ashoka. So, siya yung the great propagator of Buddhism, sabi doon sa history. So, the great propagator of Buddhism, si Emperor Ashoka.
Letter D po ang ating sagot. So, Emperor Ashoka, who ruled the Mauryan Empire in India from 268 to 232 BCE, used his power and conquest to spread Buddhism through India and beyond. He sent missionaries from his empire into the surrounding regions, including Central Asia, Southeast Asia, and Sri Lanka. Okay? Number 7. Which 13th century traveler from Venice documented his extensive travels across Asia, including his time at the court of Kublai Khan, in a book that later inspired European exploration? A. Marco Polo, B. Vasco da Gama, C. Bartolomeo Diaz, or D. Ferdinand Magellan? Again, which 13th century traveler from Venice documented his extensive travels across Asia, including his time at the court of Kublai Khan, in a book that later inspired European exploration? A. Marco Polo, B. Vasco da Gama, C. Bartolomeo Diaz, or D. Ferdinand Magellan? Letter A. Kamay sa ilalim ng baba, hindi sa Google. Hindi sa Google. So, wag kayong mag-google ha. Pagka nagsasagot kayo, wag muna kayong mag-google. I-try niyong ibigay yung sagot na nasa isip ninyo. And then, later, pagka kunyari, mali, okay. Tapos, kung gusto niyong ma-verify pa, kahit meron na tayong resibo, kung gusto niyong ma-verify pa, you can Google it later on. Wag po yung mag-google na kayo in advance para tama yung sagot na maibigay ninyo. Kasi, later on, pagka tinanong ka ulit, yung maling sagot pa rin. Pag wala ng Google pag hindi ka na makagamit ng Google, yung maling sagot pa rin yung mariretain sa utak mo. So, it's better na magkamali ka ngayon rather than magkamali ka in the future sa board exam. Okay. So, siya yung Venetian traveler. Dahil sa libro niya, nabasa ng mga European, sabi, maganda pala dun. Tara, sakupin natin doon. So, that is Marco Polo. So that is Marco Polo. Si Vasco da Gama naman, siya yung first na nakarating sa India through yung inikot niya, yung Cape of Good Hope, papunta doon sa India. Pero ang first to find that route, ang pinakaunang nag-open ng way na meron palang daan from Europe papunta doon sa Asia, through the Atlantic ba yun? Si Bartolomeo Diaz po yun. Okay? And Ferdinand Magellan, the first exploration that circumnavigated the world. Bakit kanya ang first na exploration that circumnavigated the world? Kasi siya po yung nag-lead. Kanya pong pangalan. So, Magellan's Exploration kasi yon, di ba? Hindi naman Elcano's Exploration. Although, hindi na nakabalik si Magellan at si Elcano yung tinaguri ang first person or first man to circumnavigate the world. Siya lang kasi yung nasa recorded. But it was Ferdinand Magellan's exploration po. Okay? Number 8. Which ancient civilization is credited with developing the first known system of urban planning, including the use of standardized bricks and sophisticated drainage systems? A. Ancient Greece, B. Ancient China, C. Ancient India, or D. Ancient Egypt? Again, which ancient civilization is credited with developing the first known system of urban planning, including the use of standardized bricks and sophisticated drainage system? A. Ancient Greece, B. Ancient China, C. Ancient India, or D. Ancient Egypt? Hala ka diha. Number 8. A, with question mark. A daw, sabi ni Ma'am Jody. D, sabi ni Sir Helbert. Greece. Okay. Sige, ano pang sagot nila? Sabi ni Ma'am Jeneline. Ma'am Jeneline, hi! Hi, Nak. Letter C daw. Sabi ni Ma'am Genevieve. D. Sabi ni Sir Ray Eugene. D. Okay, so D. C. D, C. All right. So which ancient civilization is credited with developing the first known system of urban planning, including the use of standardized bricks? So bago-bago lang nung na hukay or na excavate na ano to, yung sa Mohenjo-daro
and harapan. So, ito po ay sa ancient India. Letter C po. Ayan, so the Indo-cities are noted for their urban planning, a technical and political process concerned with the use of land and design of the urban environment. They are also noted for their baked brick houses. Sa India, hanggang ngayon, brick houses pa rin po sila. May mga factory po doon sa gilid ng kalsada kasi nag-ano kami, by land, nag-ano kami, nag-ikot-ikot kami doon by land. Marami kang makikitang mga brick factories talaga doon sa ano. Kung makikita niyo yung post ko sa Facebook, may parang umuusok doon. Mga bricks po yun ginagawa nila. Niluluto po nila. Elaborate drainage systems, water supply systems, and cluster of large non-residential buildings. So ito po yung na-excavate nila. The excavated ruins of Mohenjo-Daro with a great bath in the foreground and the Buddhist stupa in the background. So ito po yung nahukay nila nung around 1920s. Mga around 1920s po yan. All right. Number 9. Kaya nga sabi ko, LPT na si Ma'am Janeline. Congratulations na. Number 9, it served as the state religion of pre-Islamic Persian empires from around 600 BCE to 650 CE. A. Hinduism, B. Judaism, C. Zoroastrianism, or D. Sikhism. Again, it served as the state religion of pre-Islamic Persian empires from around 600 BCE to 650 CE. A. Hinduism, B. Judaism, C. Zoroastrianism, or D. Sikhism. Kamusta na kayo mga anak? Yung mga LPTs natin na mga anak. Oy, congratulations! Shout out kay Ma'am. Ay, teka, taking nila today. Ma'am Menchi. So, may appointment na siya, permanent teacher 2. Diba? Congratulations, nak. Itong pagpasa niya lang na to talagang inaantay niya. Congratulations po sa lahat ng mga nag-oath-taking today. Kung saan man po kayo, Tarlac or Rosales ata yung oath-taking nila today. Yan ang sure kong may oath-taking. Okay, so it served as the state religion of pre-Islamic Persian empires from around 600 BCE to 650 CE. A. Hinduism, B. Judaism, C. Zoroastrianism, or D. Sikhism. Yung mga makikita yung mga Indians na may turban, yung may turban na mga Indians, mga Sikh po yan sila. Sikhism. Yan po yung religion nila. So, majority of them makikita mo sa Punjab area. So, nung nagpunta ako doon, nung pangalawang punta ko sa India, tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, ano ba yung turban na yan? Sabi niya, it's ng religion nila daw, sa Sikhism. And majority sa kanila, pagka ganon, Punjabi po yun. Punjabi meaning taga Punjab state. Okay? So, ang sagot po natin dito, pre-Islamic Persian, of course, that's Zoroastrianism. Okay? That is letter C. Eliminate daw ang A and B. Okay? So, that is letter C, Zoroastrianism. Pre-Islamic Persian. It is an ancient pre-Islamic religion of Iran that survives there in isolated areas and more prosperously in India, where the descendants of Zoroastrian Iranian immigrants are known as Parsis or Parsis. So pagka nag-apply ka ng visa sa India, religion no. Kung sa atin, Catholicism, konti lang yung makikita mong option. Sa India, pag nag-apply ka ng visa, maraming religion na lalabas kasama doon yung Zoroastrianism. Na ano lang din ako. Sa 3 beses kong nag-apply ng visa, nito lang ko na-realize, ang dami palang option ng religion dito sa kanila. Okay. Hi, Ma'am Patricia Macenas. Good afternoon po, Ma'am. Thank you po sa live review. You're welcome po. Number 10. These are culturally defined standards that people use to decide what is desirable, good, and beautiful, and that serve as broad guidelines for social living. A. Values, B. Norms, C. Mores, or D. Folkways. Again, these are culturally defined standards that people use to decide what is desirable,
good and beautiful, and that serve as broad guidelines for social living. A. Values. B. Norms. C. Mores. Or D. Folkways. Seryosohin nyo lang po ang review with the duo po. Sure po na pasado na sa March 2025. Thank you so much, Nak. Okay. So, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Letter B, letter B, letter B. So, norms. Norms po ang sagot nila. These are culturally defined standards. Pag sinabi mong norms kasi, iba-iba yan. Diba? Per culture, may kanya-kanya silang mores, may kanya-kanya silang folkways, may kanya-kanya silang level kung ano ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. So with this, it is the culturally defined standards that people use. Broad po na guidelines ito. Kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang maganda, ano ang hindi dapat. Yan po ay values. Letter A po, values po ito. So this is the broad guidelines for social living. So mali para sa atin ang pagpatay, yung murder, yung krimen, mali para sa lahat yan. Pero sa folkways kasi, sa norms kasi, di ba, andyan yung folkways. Sa folkways, di ba, yung pagpamamanhikan. Like yung pamamanhikan, it is, ano lang siya, unwritten rule. Kung susundin mo, okay lang din. Kung hindi mo susundin, okay lang din. So sa ibang kultura, kailangang sundin. Sa ibang kultura, hindi naman, okay lang, oo, okay lang, hindi. So hindi siya talaga broad na sinusunod. But yung values po, this is the broad guidelines ng lahat ng tao. Ito yung magsasabi kung ano ang tama, ano ang maganda, ano ang kanais-nais, ano ang hindi dapat gawin, ano ang dapat gawin. So that is values po. Okay? So letter A po ang ating number 10. Ayan. So norms and values. Norms are specific behavioral standards or rules in a society, while values, this is overarching principles that determine what is considered good or desirable. So yan po yung kaibahan. Si norms kasi specific siya. So sa kultura ninyo, kung katanggap-tanggap yan, kung hindi katanggap-tanggap yan, okay, goods yon. Pero yung values kasi, ito yung pangkalahatan. So yung murder, hindi katanggap-tanggap sa kultura namin, hindi katanggap-tanggap sa kultura nila, hindi katanggap-tanggap sa kultura ng buong sangkalawakan. So that is values po. Okay, yan po yung kaibahan ng norms at values. Yung norms kasi, expectation, yung inaantay ng tao na gawin mo, yun nga, yung kagaya ng folkways, yung pamamanhikan. Pagka ginawa mo yun, convenient, hindi ka tatanungin ng mga tao, ay bakit hindi kayo namanhikan? Pero, it's fine. Walang kasalanan kung hindi mo yun ginawa, di ba? So, ganun po yun. So, that is norms and values, ladies and gentlemen. Good afternoon, Ma'am Donna. Pakishare naman po ng rating niyo sa LED para ma-inspire kami. Ayoko nga po. Okay. Values are the basic beliefs that guide the actions of individuals, while norms are the expectations that the society has for people's behavior. Alam niyo, sir, yung pag-share po ng ng rating, personal po 'yan, personal tawag nito? Sariling mo 'yon kung gusto mong i-share. So ma-inspire na lang po kayo sa mga kapatid ninyo na pumasa na. 'Yun lang po yung ayaw po naming i-set yung standard na dapat ito yung rating mo kasi may nag-message sa akin noong second batch ata nung March 2024. Sabi niya sa akin, pero pang ilang take niya na yon, pangalawang take niya sa amin na nag-join na siya ng September, nag-join siya ulit ng March kasi hindi siya pumasa nung September 2023. Tapos sabi niya nung pumasa na siya, "Ma'am, sorry, ito lang po yung nakayanan ko." You know what? I can see na nag-try ka. You did your best. Kasi kung hindi mo ginawa yung best mo, hindi mo nakuha yung na yon, yung rating na yon. What's important for us is nakikita namin na you are doing your really best kasi gusto mong makamit yung lisensya. Hindi kasi lahat ng tao same ng level ng yung learning ba, 'di ba may iba talagang nagsa-struggle, may ibang nahihirapan talaga. So ang ayaw po namin sa part namin is
maisip ng mga kabataan na, "Ay hindi ko maaabot yung ganyang rating." Gusto namin kayo ang mag-set ng standard para sa mga sarili ninyo kung ano ang gusto niyong marating. Gusto niyong top notcher, gusto niyong top 1, top 2, top 3, kung anong top man yan ang gusto niyo, i-set niyo yan para sa sarili ninyo. Hindi para sa kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? 'Pag nakita na nila yung rating ninyo. Ang mahalaga, papasa ka, magkakaroon ka ng lisensya kasi sa lisensya mo hindi naman ilalagay yung rating mo. Ang mahalagang i-goal mo ay papasa ka. I-goal mo lang na mag-top ka para yung effort na i-exert mo ay pang top notcher na effort. Yun lang kasi yung pinakaano natin eh. Ang i-goal nyo ay mag-top para kung sakaling hindi nyo man makita yung name nyo sa top notchers list, makikita nyo pa rin yun sa passers list. Yun lang po yung pinaka-goal namin dito. Okay? Number 11, ayan, malapit na tayong matapos. The purpose of this religious war undertaken by various European rulers is to recover the Holy Land from the Muslims. A. Crusades, B. Jihad, C. Muslim war, or D. Hijra. Again, the purpose of this religious war undertaken by various European rulers is to recover the Holy Land from the Muslims. A. Crusades, B. Jihad, C. Muslim war, or D. Hijra. Yes, amen. Papasa tayong lahat. Of course, Sir Eugene. Papasa tayong lahat. Siyempre, gagawin natin yung pinaka-best natin. Nandito na tayo eh. Nagpuyat na kayo, nagpagod na kayo. Ilang buwan na ba tayong nagre-review sa ating group? Since October, 'di ba? October katapusan. Sabi natin November. November, December, January, nasa third month na tayo ng pagpupuyat. Bakit pa hindi natin ibigay yung 200% best natin? Huwag yung ay walang lecture si ma'am ngayon, mag-aano muna ako, mag-ML muna ako, mag-chill-chill muna ako, gagala muna ako. Hindi po. Dapat hindi ganun yung mindset ninyo. I-sacrifice nyo lang po muna itong panahon na to. Mahaba po yung panahon ninyo to prepare. Nung ako nag-prepare, walang mentor, walang nagsabing saan ka pupunta, aling topic yung aaralin mo, wala pong ganun sa time ko. So pakalat-kalat po kami sa pakalat-kalat kami sa online. 3 months review lang. Okay naman, awa ng Diyos. Grace of God lang talaga. Since day one, yes po. So this is the crusade po. So the purpose of this religious war undertaken by various European rulers is to recover the Holy Land from the Muslims. So ito po yung crusade. So marami pong events, marami po itong crusades. Hindi lang po ito isang beses lang nangyari. So the crusades were a series of religious wars between Christians and Muslims, started primarily to secure control of holy sites considered sacred by both groups. In all 8 major crusade expeditions varying in size, strength, and degree of success occurred between 1096 and 1291. Ayan po ang ating crusades. Number 12. The following occurrences are all natural hazards that the world is experiencing across the time, but not to include A. Tsunami, B. Diastrophism, C. Deforestation, D. Volcanic eruption. Again, the following occurrences are all natural hazards that the world is experiencing across the time, but not to include A. Tsunami, B. Diastrophism, C. Deforestation, or D. Volcanic eruption. Hi, Ma'am Shang! Magandang hapon, magandang tanghali dyan. Sabi ni Ma'am Lovely Duaso, thank you, Ma'am Donna Pearl Mentrado. LPT na po ako. Thank you sa prayers din po. You're most welcome, Nak. Si Ma'am Lovely ay taga Butuan ba ka, Ma'am? Basta taga sa amin to, sa Caraga. Yes po, Ma'am Shai Aizon. Yes po, pwede pa pong mag-enroll. I-message nyo lang po itong page natin. I-message nyo lang po itong page natin. And later, magre-reply po kami. Kami lang po kasi ako, si Ma'am Robbie, kami po yung may hawak ng page na to. Hi, Sir William. Ayan, so, deforestation. B, kasi di familiar. Dahil hindi familiar, hindi mo nakita yung clue. Yung clue natin ay natural hazard. Natural means nag-o-occur siya without the aid of human. So, hindi tao ang gumagawa.
So dito sa apat na to, kahit bago sa paningin mo ang diastrophism, alam mo na ang deforestation ay acts of human. 'Di ba? Majority acts of human, pinapatay, pinuputol yung mga puno, binibenta, ginagawang housing, ginagawang agricultural land. So ganyan po yung deforestation. So dito po sa number 12, ang hindi po natural ay deforestation. Ayan, CDI ma'am, o di ba? Kaabtik lagi. Kaabtik lagi. Okay. So yan. So titingnan mo yung question. May nakita kang unfamiliar word sa choices. Pero babalik ka sa question. Sabi ng question, the following occurrences are all natural. Lahat daw to ay natural na nagaganap. Pero hindi mo isasali ang, alin ba dito ang hindi natural? Ibig sabihin, deforestation. Kasi ang deforestation, again, tayong mga tao ang gumagawa nito. Ayan. I-message niyo lang po kami, Ma'am Shai. So, naka-11 session na po tayo dito sa ating exclusive group. Tomorrow po magle-lecture si Ma'am Robbie for our 12th session, socio-cultural. So, i-message niyo lang po lahat ng videos natin from the very beginning, mula nung October ay mapapanood niyo po. And lahat ng test, lahat ng yung diagnostic natin, masasagutan niyo pa rin po. Yung diastrophism, ladies and gentlemen, yung diastrophism, ito yung movement ng mga plates natin sa ilalim ng lupa. So, that is diastrophism. So, ay, hindi ko pala sinama. May picture ako eh. So, diastrophism, kung hindi po kayo familiar, ito po yung movement ng mga plates under sa ating, sa ilalim ng lupa. So, that is natural occurrence. So, that is diastrophism. Okay, number 13. The following are contribution of Confucianism but not to include A. Love your enemies, B. Golden Rule, C. Education for all, or D. Civil service exam. Again, the following are contribution of Confucianism but not to include A. Love your enemies, B. Golden Rule, C. Education for all, or D. Civil service exam. Habol na po kayo sa mga hindi pa po member sa ating group. Habol na po kayo. Taga Butuan. Ako nung nag-review, nasa Tandag. Nasa Tandag. Ako po ay taga Surigao City. Hi po, majong buntag, majong udto. Maradyo na udto. Ma'am Jamaica, nag-message man ako sa group. But this is, 15 items lang po ito. 15 items lang po ito na free lecture natin sa ating YouTube channel. So this is not, hindi po ito kasama sa ating exclusive group. Okay lang yan. Si Ma'am Robbie pa ay magtaturo tomorrow. Okay. So, ano ang sagot nila? Letter D. Sure ka? Si Ma'am, hindi siguro nag-attend nung Asian Studies. Salamat, mapapalo man talaga to. Okay. Golden Rule daw, letter B. Proud sorcerer. Taga-Surigao City ka, sir? So, lahat po ng ito ay contribution ng Confucianism or nila Confucius. Pero ang hindi kasama po dyan, dahil ang nagsabi po nito ay si Jesus Christ. Sabi po ni Jesus Christ, love your enemies. So, yung golden rule, yung do not do unto others. Kasi di ba sabi ni Jesus, do unto others. Yung kay Confucius naman, don't do unto others. Yung education for all, kanya din yan. Civil service exam, di ba? Nagre-reklamo kayo, kaya tayo nagkakaroon ng civil service exam dahil kay Confucius. Di ba? So, ayan. So, letter A po ang tamang sagot. Kasi, not to include po ang ating hinahanap. Not to include ang ating hinahanap. Papapalo ang sumagot ng letter D. Alright. So, ito yung kay Confucius. So, ayan po yung mga references natin kung gusto niyong basahin yung mahabang journal. So, the theory of no distinction in education. Confucius emphasizes the theory of no distinction in education, which means that teaching should be given to everyone without discrimination. So, education for all. According to Confucius, teaching should be given to all people without discrimination toward ranks or social status. And then, ito yung golden rule ni Confucianism. As I said, do not do unto others what you would not want others to do unto you. Yung kay Jesus Christ ata, do unto others what you want others
do unto you. So yung Confucianism naman is do not do. And then, yung civil service, sabi dito, the civil service examination system was an important vehicle of social mobility in Imperial China. So sa panahon po ito ni Confucius. So the Confucian classics and the civil service examinations. Yan. Pwede niyo pong basahin yan. Andyan po yung mga natin. Andyan po yung mga references natin. Okay, number 14. Ayan, last two items. It is a social construct that specifies socially and culturally prescribed rules of men and women that are to be followed. A, sexual development. B, sex. C, gender development. Or D, gender. Again, it is the social construct that specifies socially and culturally prescribed rules of men and women that are to be followed. A, sexual development. B, sex. C, gender development. Or D, gender. Okay. Ang mga naka-Starlink, letter D. Ang bilis ng sagot. Sabi ni Sir William, letter D. Alright, alright. Ano po ang sagot ng mga kabataang Pinoy? Gender, of course. Kasi yung sex, this is by birth. Okay? Yung gender, this is the social construct that specifies socially and culturally prescribed rules. So sabi nila, pag babae ka, dapat nursing yung course mo. Pag lalaki ka, dapat engineer. So that is socially and culturally prescribed rules. Yung sex naman, ito yung reproductive system na meron ka. Yung reproductive organ na meron ka nung pinanganak. Okay? Alright, so gender. So biological si sex, gender is a social construct. Okay. Di nag-loading ang PLDT. Number 15 for our last item. It is the right of a person to directly or indirectly participate in the establishment and administration of a particular state. A, statutory rights. B, political rights. C, constitutional rights. Or D, natural rights. Again, it is the right of a person to directly or indirectly participate in the establishment and administration a particular state. A, statutory rights. B, political rights. C, constitutional rights. Or D, natural rights. So, ang next na topic na ituturo ko ay governance, politics. Okay? So, after ni Ma'am Robbie, so tomorrow si Ma'am Robbie, Social Cultural Part 2. Ang akin po ay next weekend naman,
Nawala yung wifi namin. Hindi ko alam, kinonect ko na lang sa aking data, sa aking phone. Andiyan na ba ulit ako? Okay na po ba? Andiyan na ulit ako? Teka lang. Ayan, I think so. Kinuha ata ako ng Terracotta Warrior. So ayan, naka-connect na lang ako sa aking mobile. Nawala yung Starlink, hindi ko alam, sisilipin ko mamaya kung anong nangyari sa aming wifi, bakit nawala bigla? Naka-green naman siya, yung router. Ayan. Again, number 15, it is the right of a person to directly or indirectly participate in the establishment and administration a particular state. A, statutory right. B, political rights. C, constitutional rights. Or D, natural rights. So sa next na discussion natin, nasa governance law, nasa politics na po tayo. So be ready po. Yun po yung kasunod natin na topics. So ang sagot po natin dito, ano po ba yung statutory right? Yung mga statutory rights or state rights natin, ito yung mga karapatan natin na ipinasa ng mga lawmaking bodies natin. Yung for example saan ba yun? Sa Taguig ba yun? Or sa Makati? Yung libreng sine sa mga matatanda, sa mga elderly. So yan po ay statutory. It can be revoked. Yung salary increase, yung right ng mga kababaihan sa yung pag nanganak, 'di ba, binigyan tayo ng right na extended women's tawag doon, na bibigyan tayo ng time para after pagpanganak natin maalagaan natin yung mga anak natin. That is, it can be revoked. So pwedeng tanggalin 'yon. Yung constitutional rights natin, yan po yung nakasaad sa constitution, yung Bill of Rights natin. Hindi po siya pwedeng tanggalin unless magkaroon ng constitutional commission, ng CONCON or CONAS, yung charter change. So yung constitutional rights natin, hindi yun basta-bastang pwedeng tanggalin natin. Right to life, liberty, and property. Yan, isa po yan, di ba? Bill of Rights natin yan. Right to expression, freedom of expression, di ba? Yan. Right to vote, yan. Mga constitutional rights natin yan. Hindi yan pwedeng basta-bastang tanggalin lang without charter change or constitutional commission. Yung natural rights natin, ito yung rights natin na attached sa atin by birth. So, karapatan nating mabuhay, di ba? Karapatan nating mabuhay. That is one of our natural rights. Yung right of a person to directly or indirectly participate in the establishment and administration a particular state, yan po yung political rights natin. Di ba kasama dyan yung right to vote and right to office, right na tumakbo sa posisyon. So, establishment and administration, directly or indirectly, kasi tayo yung bumuboto. We are a Republican, di ba? Republican democracy tayo. So, indirectly kasi yung mga nakaupo, tayo yung nag-vote sa kanila para gumawa ng action. So tayo yung naglagay ng mga lawmakers, tayo yung nag-vote sa kanila para i-administer yung state natin, yung bansa natin. So that is political rights. That is letter B po. All right. So that's it. Thank you so much po for joining me today sa ating short live. After po nitong live na to, hindi nyo na po ito mapapanood sa page. Pero mahahanap nyo po ito sa ating YouTube channel. So andito po yung ating YouTube channel. Hanapin nyo na lang. Like and subscribe para sa mga susunod pa natin na videos. And may mga free video lectures din po dyan. May mga videos din po tayo na naka 4 members only. So again, yung membership natin sa exclusive group, which is 400 pesos for 20 sessions, iba pa po yan doon sa videos na mapapanood ninyo sa YouTube pag nag-member po kayo. Iba pa po yun. Although nakakatulong din po yung nasa YouTube natin, pero kung gusto nyo po ng makasama sa ating exclusive group na available for this season, message nyo lang po itong The Duo Top Notcher na
page. So that's it, everyone. Thank you so much and may God bless you po sa inyong mga pag-review. That this is our definition of political rights according to Merriam-Webster Dictionary po. So ayan. Thank you so much for joining us today. O, diba? 14/15 yung nakisit in. Okay. Congratulations po si Ma'am Sena ay LPT na rin. Thank you so much everyone. At patuloy po tayong mag-aral. Patuloy po nating pagsikapan na makuha ang ating lisensya. So wag po kayong mapapagod kasi kami pong mga coaches ninyo ay hindi din po mapapagod na gabayan kayo at tulungan kayo sa inyong journey na ito. So, message sa mga gustong mag-join sa kanila.